Yung balita ngayon, 53 na mga congressmen galing sa Mindanao bumirma na po ng manifesto rejecting the move of former President Digong na nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Ihiwala yung Mindanao sa Pilipinas. So, ito yung balita ngayon, mga kababayan, sa Philippine Star. 53 Mindanaoan lawmakers reject Duterte's call for Mindanao secession. Kita ninyo, mga kababayan, sila lang naman na mangilan-ilan sa Davao ang nagsisimula ng gulo. Pero yung mga dating mga secessionist movements po, ayaw na ng ganon. Kung kailan tumalikod na yung mga secessionist movements sa Mindanao. Ito naman po, si Fentanyl, na dating Pangulo, siya pa yung pasimuno ngayon ng gulo. Saan kapulutin, mga kababayan, na uri ng mga taong ito? Di ba? But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel. And hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And the bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills dito sa Albay, PLDT, etc. Kahit saan po ninyo gusto na mag-travel, pwede na po kayo na magpa-booking online. Bumili ng tickets dito po sa aming office. Pati sa mga mga hotels, pwede na kayo magpa-booking. May bayad center na rin po kami rito at saka may Paymaya. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ito yung aming Innova. Lagi nang matao sa amin. Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bagong product namin po, iGlow, na binibenta online. Negosyo siya ng aming anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Tingnan ninyo yung epekto sa kanya. Before and now. Contact na lang po ninyo yung mga inquiries ninyo sa kanyang FB, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasoan. Pahid-pahid lang po sa mga pulses and affected area. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try lang po ninyo itong Ningxia Red Mix fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos anya, Mr. Maravillas. So, balikan natin, mga kababayan, ang ating kwento. Nabando na po si Mau Diggs ng kanyang mga dating supporter at kapwa niya, Mindanaoan, mga kababayan. Hindi nagustuhan yung mga pinagagawa. Sino man na niya, Mr. Maravillas, ang magugusto ng ganyan? Yang ganda na ng takbo ng ating bansa. Tapos guguluhin lang ng dating leader na para niyang nawala na sa katinoan tulad ng kanyang spiritual advisor. Ayan po.
mga kababayan, sabi dito, 53 House lawmakers from Mindanao signed a manifesto kahapon po that express opposition to former President Rodrigo Duterte's proposal to secede Mindanao, saying that the challenges that have beset the region can be solved anya through a united and sovereign Philippines. Ganon mga kababayan. The manifesto signed by 57 House members overall, including some party list representatives and one lawmaker from Visayas, rejected Duterte's call for an independent Mindanao, as this would go against what they describe as their belief in national unity and the power of inclusive development. You see, mga kababayan, magkatapos sasabihin ni Pastor Kibs na si Diggs daw, sinusulong niya yung nation building. Lahat baliktad yung pinagagawa ninyo. Kasalanan ko ba niya na isupport yung aking kaibigan na si Digong, pati si Inday Sara, na ang isinusulong nation building daw. May ganong nation building na gusto niyang i-dismember yung ating bansa, which is against the Constitution po. Kaya hindi sumama sa kanya ang mga Mindanawan na inis. Ano nangyayari dito sa dating leader natin? Tapos biniblame yung gobyerno na napag-iwanan na niya. Ang dami na niyang humawak na Pangulo, napag-iwanan daw yung Mindanao. Siya mismo po, naging Pangulo from Mindanao. Si Pulong po, 51 billion yung in 3 years yung natanggap. Saan napunta? Anong mga projects? Tahimik sila. Yung damage po halimbawa ng flooding at saka landslide, yung assessment po ng ating mga authorities, almost 1 billion or 1 billion plus. Yung mga infrastructure, maliit, mga kababayan, as compared doon sa 51 billion na natanggap ni Pulong. So wala kayong problema dyan. Hindi ninyong kailangan ng tulong ng national government. Tumanggap na po in 3 years ng 51 billion. Hanapin mo na yun. Diba? Hindi nga maintindihan kung anong proyekto. Kaya nagtataka yung mga mamamayang Filipino. Bakit niya binaha pa? At nagkaganon. Wala bang mga flood control projects na inimplement dyan sa Davao? Yun, mga kababayan. So hindi nila makumbinsi yung mga kapwa Mindanawan. So sabi rito, the manifesto also acknowledged the problems plaguing Mindanao's development but emphasized the need for collective action and shared responsibility anya. The current Marcos administration's efforts to address disparities in the region reinforce our conviction that the aspirations of Mindanaoans for autonomy, recognition, and development can be realized more effectively with the context of a united and sovereign Philippines, sabi po sa manifesto. Balik-balik po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Nauna pa nga sila sa binigyan ng atensyon ng ating Pangulo dyan sa Mindanao. Di ba? Kaysa sa mga taga doon sa Ilocanja, medyo nagtatampo na nga yung mga Ilocano at mga karatig province kasi inuna ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung ibang mga lugar sa ating bansa, lalo na dyan sa Mindanao. The statement also added that the path to peace and security is aligned with the government's commitment to reconciliation and empowerment of Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Without naming names, the manifesto also called for diligent prosecution of individuals fostering disunity, blatantly violating our Constitution, and threatening the sovereign integrity of our nation. Talagaan niya, Mr. Maravillas, na trouble tuloy yung mga Duterte, si Mau Diggs, at ngayon nadadamay pati si Kibs, nagwawala na si Kibs, nawala sa sarili. Sabi nga natin po, sila man lang po ang may gawa ng kanilang mga problema.
It is therefore imperative that we stand together to protect our constitutional democracy through legal means, ensuring that those who seek to divide us are held accountable under the full extent of the law, sabi po sa manifesto. To recall, former President Rodrigo Duterte and former House Speaker and current Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez issued calls to support an independent Mindanao early February. Marcos said on February 8 that this campaign to secede Mindanao was doomed to fail, especially after BARM leaders rebuked the proposal. Marcos also described Duterte's decision proposal as a grave violation of the Constitution. Ayon. So, hintay-hintay lang kayo kasi kakasuhan kayo ng inyong mga kapwa Mindanawan. At malamang si Alvarez, mga kababayan, ma-expel as member ng Congress. Kadi maraya pa kayo. Sabi rito sa amin. Maraya pa kamo. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.